Okay, pagka nagkaroon po ng problema ang inyong oxygen sensor, ang mga symptoms po niyan is tumataas po yung gasolina, humihina yung hatak, may jerking, minsan namamatay yung makina, lost power, yan po yan. Good day guys, Mac Garage again. So today guys, meron tayo ulit 2014 Toyota Yaris and Toyota Vios. So magpapalit tayo ng oxygen sensor. Yan. Okay. So ito ang ating oxygen sensor. Yan, nakabalot pa. So kailangan nyo rin ng special tools para matanggal yung oxygen sensor. So ito yung gamit natin, size 22. Yan. Yan, pang oxygen sensor yan. So kumpleto tayo yan. Ayan yung set ng ating pantanggal. Okay. Pero okay guys, so ito yung oxygen sensor. Ayan. So tatanggalin natin yung insulator. Okay. Okay guys, yan, natanggalan natin yung heat insulator. Yan na siya. So tatlong tornilyo. And then yung oxygen sensor ay nagpakita na siya. Ito. So natanggal ko na rin yung wire, socket. So hindi dito yung socket niya. Ito. I hope kaya kong ipakita sa inyo. Hanap tayo ng pwesto na may kakaroon tayo ng puwersa. So basta ganyan lang guys, medyo mahirap pihitin. So ganyan lang gagawin nyo. Socket, then pihit. Paano pagtanggal? Okay. So i-pause ko muna yung camera. Okay guys, so medyo nahirapan tayo dito sa malaking to kasi medyo mahaba, wala tayong space para ipasok yung socket. So ito yung gagamitin natin, yung malipis na to. So meron, pares lang din naman sila ng size. Ayan, 22mm. So ito, mas maganda yung fittings nito kasi tsaka mas maganda gawa ng dito nyo lang siya ilalagay, and then like this. Ayan. Pwede na natin, pwede magkakaroon tayo ng space kahit dito natin siya ilagay. Oh, dito doesn't matter. Hirap lang hirap. Okay, ngayon yan guys. Yeah. Tanggal na. See, kaya pala sobrang hirap na. Pumutok na pala yung kanyang oxygen sensor. Grabe yung nangyari sa oxygen sensor nito. Yan o. Sabog na siya. So ngayon, hirap na yung sasakyan. Hindi niya na mapatakbo ng proper. So ito yung bago. Yan. Kita niyo yung pinagkaiba. Okay guys, kabit natin. So, yung original niyan may anti-anesthesia na yan, yung pang para hindi magkalawang yung thread. Para sa next time hindi kayo mahirapan. Okay. So, medyo malambot pa. Itan pa natin. Pagka lumalaban na, huwag nyo na mersahin guys kasi baka masira.
Yan, okay. So matigas na. Ito natin. Okay. Balik natin itong mga to. Okay na. Test drive na tayo guys. Medyo lalayuan natin yung travel natin and itatakbo natin ng mabilis para malaman natin kung babalik ulit yung symptoms niya, yung problema niya. So guys, nakatakbo na tayo ng medyo mahigit 20 km. So wala nang nag-check engine light and then maganda na yung response ng engine niya. So wala na tayong nakikitang wala na rin kadyot yung sasakyan. So yun. Okay guys, so i-explain ko naman sa inyo guys kung ano yung function ng oxygen sensor and kung gaano kahalaga yung oxygen sensor sa isang sasakyan. So since nagpalit na tayo ng oxygen sensor dito sa, dun sa Yaris kaganina, so nandito ako ngayon sa nire-rebuild kong makina, yung Kia Picanto. So ang oxygen sensor guys is depende kung ilan yung kung gaano kalaki yung sasakyan nyo, yung gaano kalaki yung makina nyo. So yung iba gumagamit ng 3, 4, and then itong mga normal na sasakyan lang, yung mga sedan, itong katulad ng mga Picanto, Yaris, gumagamit po sila ng 2. Meron na bank 1, bank 2, or upstream at saka low stream. So ang usually nasisira guys yung upstream, yung pagkatapos ng kanyang before catalytic converter. Okay, yung before catalytic converter niya. Nakalagay po yun sa catalytic converter, kung napapansin nyo po. Ayan sa picture na yan, nandiyan yung catalytic converter, and then nasa taas niya yung oxygen sensor. Ayun yung tinatawag na bank 1 or upstream. So yung sa lower naman is bank 2 or lower stream na oxygen sensor. So ang oxygen sensor po ay sobrang halaga po sa ating mga sasakyan kasi po malaki po yung ginagampanan ng oxygen sensor sa isang sasakyan. So siya po yung responsible to measure how much unburned oxygen in the catalytic converter. So siya po yung nagbabato ng command doon sa ating computer box kung gaano karami ang fuel na ibubuga doon sa combustion chamber and kung gaano yung air. Okay, so sa madaling salita, siya yung nagko-control sa air and fuel mixture. Okay, pagka nagkaroon po ng problema ang inyong oxygen sensor, ang mga symptoms po niyan is tumataas po yung gasolina, humihina yung hatak, may jerking, minsan namamatay yung makina, lost power. Yan po yan. Most common talaga, sa na-experience namin, lalo-lalo na sa Yaris. Kapag nasira yung oxygen sensor ng Yaris, kung automatic nawawala po yung hatak. As in, talagang parang gagapang yung sasakyan nyo kapag nasira yung oxygen sensor ng isang Yaris. Hindi ko pa na-encounter sa mga Rio, Picanto, pero na-encounter ko na nasira sila pero hindi ganun kalala. Yun, so yung pagkabit naman madali lang. Andun na sa video na yon, kailangan nyo lang ng tools na pagtanggal, and then yun, pwede nyo na siyang i-DIY o magpalit kayo kung meron kayong tools, proper tools. Medyo kasi medyo kasi guys, pagka tumatagal na po yung oxygen sensor, yung mga luma na, yung thread niyan kakalawang na, mahirap na tanggalin. O kailan po ba magpapalit ng oxygen sensor? Siyempre, kung magpapalit kayo ng oxygen sensor kapag nag-check engine light na
or nag-failed na yung oxygen sensor. Sa pag-aaral, kailangan pong pinapalitan ng oxygen sensor before or after 200,000 kilometers na yung sasakyan. Okay? So, depende rin po yun sa inyong user manual. Pero kung sa mga in general, before 200,000 kilometer or after 200 kilometers. Kasi doon po bumibigay na yung mga oxygen sensor after that. I hope na may natutunan ulit kayo dito sa video to. And please subscribe my channel. And sa mga nagme-message po sa aking page ng Mac Garage, yung wala pong DIY sa dulo, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo ma-replyan dahil may problema po yung aking page. Hindi po ako makapag-reply, hindi rin ako makapag-post ng video. Pero nakikita ko yung mga message nyo. Kung gusto nyo akong ma-reach out, pwede nyo po akong i-message dun sa isa kong page, yung gumawa ko para may temporary para habang ginagawa yung page natin. Yung Mac Garage DIY po, yung may DIY sa dulo. So yun, hanggang dito na lang guys, and we'll see you again with my next video. Hopefully yung next video natin guys, ito yung pag-rebuild ng Picanto, pero wala pa tayong time, sobrang busy. So yun, we'll see you again guys, bye.